Ilarawan mo ang mystery series na ito sa 4 na salita, sobrang nakaka-stress. Nagsimula agad sa murder case na may 10 taong agwat. Maraming foreshadowing at mababagsik na plot twist. Napakagaling ang bawat detalye ay nakakatakot. Pagkapalabas ay may 77% ng mga manonood nagbigay ng mataas na rating na 8. Si Hwang Jung-min at Lee Sung-min, 2 award-winning actor, ay bilang supporting cast. Bilang pinakaseryosong mystery blogger sa buong internet, garantisado ko, ito talaga ang best mystery series ng taong ito. Kahit na alam ninyong ako ang pumatay, paano ninyo ako mahuhuli? Sa maulanang gabi, si Ira na naka-uniform, tulad ng dati, sumakay ng bus pa uwi. Binuksan niya ang pinto ng bahay at pumasok, parang sira ang ilaw, madilim ang kwarto. Nakasanayan niyang tumawag ng ilang beses kay Tito, walang sumagot. Patay na katahimikan sa loob ng bahay. Naglakad si Ira, may natapakan siya. Pinulot niya at nakita niyang puzzle piece ito. Naglakad pa siya at naramdaman niyang madulas ang sahig, may dugo na kumalat mula sa bangkay sa hindi kalayuan. Kumurap ang ilaw sa sala, ng ilang beses nakita niya ang eksena sa harap niya, si Tito, patay na. Nakatayo lang si Ira, hindi gumalaw, mahigpit na hinawakan ang puzzle. Ang pulis na nakatanggap ng report ay agad na dumating. Sa pag-inspect sa crime scene, nakita na isang saksak lang ang tumama sa ugat ng liig ng biktima. Tinantya na namatay siya ng 9 ng gabi. Ang namatay ay dating chief ng police station, malaking bagay ito sa mga taas. Ito rin ang unang kaso na hawak ng baguhang Detective Kim. Seryoso siyang nag-inspect sa bawat kwarto sa itaas. Sa kwarto ni Ira, bukod sa mga kakaibang painting, meron din all. Pareho sa murder weapon na ginamit sa biktima, dinala si Ira sa police station para sa interrogation. Kakamatay lang ng kamag-anak, pero kalmado lang siya. Sa tanong ng mga pulis, isa lang ang sinabi niya simula hanggang dulo. Hindi ko na maalala ang mga nangyari nang pumasok ako sa bahay. Pinaalalahan ng mga pulis si Ira na alalahanin ang proseso ng pag-uwi niya mula sa paaralan. Naalala niya na umalis siya sa paaralan ng alas 8 ng gabi. Tulad ng dati, sumakay ng bus pa uwi. Ang oras ng pagdating sa bahay mga alas 9, binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang mga nangyari pagkatapos nito, wala siyang maalala. Hanggang sa tinawag siya ng kasambahay. Doon niya lang napansin na nakatayo siya sa sala. Sa harap niya ay ang bangkay ng Tito. Nalaman ng pulis na bumili si Ira ng 3 all-6 na buwang nakaraan. Mula sa pagdating niya sa bahay hanggang sa pag-report sa pulis, may 13 minuto na gap. Sinabi ng Detective Kim na sa daan niya pauwi mula sa bus stop may shortcut pa na makakatipid ng 8 minuto sa biyahe. Sa 21 minutos na gap ay maluwag pa ang oras niya para pumatay. Ang susunod na interrogation ay ginawa ni Detective Kim. Sinabi niya kay Ira, walang bakas ng pakikipaglaban ang namatay, siguro kilala niya ang pumatay. Sa all na murder weapon, nakuha ang fingerprint ni Ira. Nalaman din ni Detective Kim na dahil sa problema sa tirahan at sa ari-arian ng patay niyang mga magulang, nagkaroon siya ng away sa Tito. May motive at sapat ang oras, si Ira ba talaga ang pumatay? Ikaw lang ang nandoon sa estimated time of death niya sa bahay. Hindi ko maalala talaga. Tito, nasabi ko na lahat ng sasabihin ko, pwede na ba akong umuwi? Walang direktang ebidensya para patunayan ang murder case laban kay Ira, pinalaya siya. Pagbalik sa bahay, humiga siya sa lugar kung saan napatay ang tito niya para mag-isip. Sino kaya ang pumatay sa tito niya at ano ang ibig sabihin ng puzzle piece na hawak niya? Kinabukasan, pumunta siya sa police station, ipinakita ang puzzle kay Detective Kim. Ito lang ang iniwan ng kriminal. Lumipas ang panahon, 10 taon ang nakalipas. Si Ira ay nagbungee jump nang hindi bababa sa 3 beses araw-araw dahil sabi niya na sobrang gusto ang pakiramdam ng malapit sa kamatayan sa bungee jumping. Baliw man o hindi, may pera talaga siya. Sa amin, ang bungee jump ay nagkakahalaga ng 1,300. Sa loob ng 10 taon, minsan-minsan nakikipagkita si Ira sa psychologist. Gabi-gabi niyang napapanaginipan ang gabing namatay ang tito niya, pero hindi pa rin niya maalala kung ano talaga ang nangyari. Ang tanging clue na puzzle piece ay nasa kamay niya, pero walang sagot. Ang police team na sinalihan ni Ira ay nakatanggap ng murder case. Ang nakababatang kapatid na naglalaro ng games sa bahay ay biglang napatay, puno ng sugat ang likod ng liig niya. Pagkatapos, hinugasan ng suspect ang murder weapon at inibalik. Ano kaya ang naging dahilan na biglang kumalma ang violent emotion ng suspect? Nakita ni Ira na puno ng awards ng bunso. Lahat ng gamit ng kuya ay mailabel para ipahayag ang ownership sa mga bagay. Sa pag-analyze ng shape at size ng sulat, napakababang self-esteem at mahiyain ang kuya. Ang eyewitness sa case ay ang kuya. Sinabi niya na pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya na nasaksak ang bunso. Pagkasabi sa mga magulang, nag-report sila sa pulis. Sa case statement, simple lang ang description ng kuya sa pagkamatay ng bunso. Pero detalyado ang pagsulat niya sa reaksyon ng mga magulang, parang sas importante sa kanya ang reaksyon ng mga magulang. At obviously mas excellent ang bunso kaysa sa kuya. Kaya hinula ni Ira na mas pabor ang mga magulang sa bunso, kaya naging ganyan ang personality ng kuya.
Tama, si Ira ngayon ay isang criminal psychological profiler. Nakakagulat ang memory niya na aalala niya kung saang floor pupunta ang bawat police officer. Pati maliliit na pagbabago sa makeup ng mga colleague napapansin niya. Pero sa sarili niyang mga bagay, laging may nakakalimutan. Wallet, car keys. Pinarianak ni Ira sa kuya ang nakita at narinig niya. Sabi ng kuya, nag-input ako ng password sa pinto para pumasok. Hinubad ko ang sapatos at pumasok sa kwarto. Binuksan ko ang pintuan at nakita ang dugo ang eksena. Itinuro ni Ira na nangyari ang case hindi pa matagal pero ang description ng kuya ay pinaghalo ang present at past tense. At ang pagsasabi ng past tense bilang present tense may dalawang posibilidad lang. Una, hindi talaga nangyari ang mga bagay na ito. Pangalawa, ginawa-gawa niya ang hindi niya naaalala. Ibig sabihin, ginawa ng kuya sa isip niya ang case na ito. Halimbawa, nag-input ako ay nangyari na. Samantala hinuhubad ko ang sneakers ay nangyayari pa lang. Medyo kinabahan ang kuya sinamantala ni Ira para ikwento ulit niya. At ngayong kinabahan na siya, hindi niya namalaya na sinabi niyang pumunta siya sa kusina. Bakit naman siya pupunta sa kusina pag-uwi niya? Ayon sa case report, ang murder weapon ay matalas na bagay. Pumunta ba siya sa kusina para kumuha ng kutsilyo at pagkatapos ay kalmadong hinugasan? Yung damit mong natalsikan ng dugo, saan mo ba itinatapon? Alam namin na lahat o. Sa huli nag-confess ang suspect, malaking achievement kay Ira. Ngayong gabi mga alas 8:45, ang may-ari ng isang bar biglang nakaramdam na may naglalakad sa paligid niya. Alas 9:32 sumakay ang may-ari sa pulang sports car at umalis. Hindi nagtagal dumaan ang patrol car. Napansin ng babaeng pulis ang sasakyan na biglang tumigil ang pulang sports car sa unahan, pagkatapos biglang nag-accelerate at tumakas sa red light. Dahil sa convenience store bumibili ang kasama niya, hindi siya pwedeng umalis kaya nagkunware na hindi nakita. 7 minuto pagkalipas ng alas 10, pumasok ang pulang sports car sa subdivision ng pinakamarangyang distrito. Sandali lang bumalik si Ira sa bahay ng tito niya, naghahanda na umalis ang kasambahay na ate. May motor na huminto sa harap ng bahay, nagdala ng sulat na walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ni Ira, isa na namang puzzle piece. Ang art style at materials eksaktong pareho sa nauna. Tumawag siya kay Detective Kim pero walang sumasagot. Pumunta sa registered address ni Detective Kim sa police station. Sinabi ng nanay niya na hindi naman siya doon nakatira. Walang choice si Ira kundi umalis na lang pero nakalimutan niya kung saang floor ng parking garage niya inipark ang kotse. Nahanap sa pangalawang basement, nakita niya ang pulang sports car na nakabukas ang headlights, nagtaka kaya lumapit para tingnan. Sa loob ay nakaupo ang bangkay ng babae, sa lieg ay may malalim na galos na umaabot sa buto. Pagka-receive ng report ng pulis ay agad na dumating sa crime scene. Para maintindihan ninyo mga anak, tatawagin ko ang tito ni Ira bilang unang biktima. Ang babaeng namatay naman ay pangalawang biktima at iba pa. Sa loob ng kotse may bakas na naglaban si pangalawang biktima. Hindi kinuha ang bag, naialis ang posibilidad ng robbery. Nalaman na si Ira ang nag-report, naging very suspicious si Detective Kim. Kahit na lumipas na ang 10 taon sa case ng unang biktima at walang evidence na si Ira ang suspect pero tinuring pa rin ni Detective Kim na suspect si Ira. Tuwing may oras ay magsisimula sa school niya retracing ang daan niya pauwi. Umaasa na mahanap ang suspicious na clue. Ngayon lumitaw na naman si Ira sa crime scene ng pangalawang biktima. Hindi na iwasan ni Detective Kim na mas magduda pa sa kanya. Ipinakita ni Ira kay Detective Kim ang pangalawang puzzle piece. Perfect fit nito sa nauna. Bawat pagpatay ng suspect ay guguhit ng puzzle piece. Kahit ano pa ang tingin ni Detective Kim, naisip ni Ira na serial case ito. Tinignan ni Detective Kim ang keys ng subdivision. Nakuha si pangalawang biktima na pumasok sa parking garage ng alas 10. Buhay pa siya noon. Estimated time of death ay mula alas 10:20 hanggang alas 11:30. Inipark niya ang kotse sa blind spot ng pangalawang basement ng parking garage. Para sa susunod na footage, kailangan na lang kumuha ng dashcam footage mula sa nearby vehicles. Pumunta ang pulis sa bahay ni pangalawang biktima para mag-investigate. Ang ganitong subdivision based sa location at interior, hindi ordinaryong tao ang nakatira. Mamahalin na perfume, diamond jewelry at watches at puno ng luxury bags, hindi nahawakan. Mukhang hindi pumasok ang suspect dito. Alam niya ang blind spot ng parking garage si Thies, kaya doon niya pinili na gumawa. Sinabi ni Ira na pagkatapos pumatay ng suspect naghanap siya ng tao para ipadala sa kanya ang puzzle. Ang drawing sa puzzle ay babae, ang victim sa case na ito, ang pangalawang biktima ay babae din. Bukod pa rito, ang attitude na ipinakita ng kriminal sa crime scene ay kakaiba din. Bukod sa pagpatay hindi siya gumagawa ng unnecessary na kilos, pareho sa scene ng unang biktima. Nagsusulat ka ba ng mystery novel ngayon? Pumunta si Detective Kim sa bar ng pangalawang biktima para magtanong. Ayon sa waiter, noong gabing yun, nag-entertain ang boss ng 4 na SE na bisita,
importanteng nakipag-usap sa isa sa kanila. Pagkatapos sinabi na may importante siyang gagawin kaya aalis na pero hindi alam kung sino ang makikipagkita niya. Dahil private space ang bar, walang kikis. Hindi pa clear kung sino ang nakipag-usap sa boss, pero may personal relationship ang manager sa boss, baka alam niya. Nakarating na ba dito ang taong ito? Hindi ko pa siya nakita. Kinuha ni Detective Kim ang call records ng pangalawang biktima. Kagabi alas 8 hanggang alas 9:45, may isang number na tumawag ng 2 beses. Tinawagan niya ang numero, narinig niya ang familiar na boses. Ang may-ari ng number ay ang current chief ng police station. Umamin siya na sa nakaraang 2 taon ay madalas siyang pumupunta sa bar. Ang unang tawag kagabi ay para mag-reserve ng private room. Ang pangalawa ay para cancel ang reservation. Pero hindi sumagot ang pangalawang biktima, kaya nag-give up na ang chief. Kinonfirm ng bar manager ang sinabi ng chief. Pero hindi niya rin matandaan kung sino ang SFE na nakipag-usap sa pangalawang biktima kagabi. Pero sinabi niya kay Detective Kim na kasama ng chief dati ang SFE na yun, siguro colleague nila sa police station. Palagi nag-aaral si Ira ng drawing sa mysterious puzzle. Nag-set siya ng meeting sa chief ngayon. May connection ba ang pangalawang biktima at unang biktima? Bakit pagkatapos ng 10 taon mula sa pagpatay kay sa una, biglang inattack ng suspect ang pangalawa? Ikaw ba ang pumatay? Ni-filter ni Detective Kim ang list ng mga taong pumunta sa bar. Nakita niya na halos lahat ng team members ay customers doon. Pero karamihan ay 1 o 2 beses lang pumunta kapag may gathering ang chief. Hindi naman sila close sa pangalawang biktima. Naamoy ng media ang balita kaya nag-exaggerate sa reporting. Kumalat ang fake news at suspicions na involved ang police. Dahil persistent si Detective Kim sa pag-investigate sa mga colleagues, naging target siya ng lahat. Walang pag-asa yung lalaki na yan, ano ba yung akala niya? Hindi niya pinagkakatiwalaan ang sarili niyang katrabaho. Sino ba ang gustong makipagtrabaho sa kanya? Tumawag ang bar manager, sinabi niya na naalala na niya kung sino ang FE na nakipag-usap kay pangalawang biktima. Nang marinig ang pangalan, agad na tumungo si Detective Kim sa investigation team. Ang taong ito ay ang kanyang close friend sa investigation team. Bago ang incident, nag-dinner si Detective Kim kasama ang team leader at best friend niya. Pagkatapos insistent ang friend niya na mag-inuman pa. Mukhang pumunta nga siya sa bar at nakipag-usap sa pangalawang biktima ng matagal. Siya ang huling nakakita sa pangalawang biktima habang buhay pa. Sinabi ng friend niya na mag-isa lang siyang pumunta noon, uminom ng 3 baso at umalis mga alas 9:30 ng gabi. Ano ang relasyon mo sa pangalawang biktima? Walang relasyon. Verify ko yan. Pagbalik sa police team, sinabi ng team leader kay Detective Kim na discover na ang tanging ninakaw sa biktima ay ang access card. Noon nang check ang bahay niya, walang signs ng break-in. Bakit naman may kukuha ng access card niya? Baka kilala niya ang suspect na gumawa nito. Carefully nag-analyze si Ira ng drawing sa pangalawang puzzle piece. Ang main character sa drawing ay ang pangalawang biktima. Ang lubid ay sumasalamin sa murder weapon na ginamit para sakalin siya. Base sa strangulation marks, ang suspect ay nasa backseat at hinila patalikod. Puno ng resistance marks ang coats pero walang fingerprints, kaya sigurado na naka-gloves ang suspect noon. Kung ang pagkamatay niya at ng unang biktima ay gawa ng iisang tao, ang tanging common denominator ay ang puzzle. Maulan na gabi na naman ngayon, nintay ng kasambahay si Ira na umuwi bago nagmamadaling umalis. Ang tunog ng pag-lock ng main door ay nagpakaba sa kanya, mag-isa siyang nakatayo sa malawak na sala. Ang tunog ng ulan sa labas kasama ang kumikinang na ilaw, nakakatakot na pakiramdam para siyang bumalik sa araw na namatay si Tito. Tumingin siya sa baba at nakita ang malaking dugo sa sahig. At sa likod ng lugar kung saan siya nakatayo, may isang shadow na matagal na siyang binabantayan at tahimik na umalis. Makalipas ang 10 taon, naalala na ni Ira na noon pala ang suspect ay ilang metro lang ang layo sa kanya. Sinabi ng psychologist na ang pagkakalimot niya sa nangyari noon, baka post-traumatic stress dahil sa guilt. Ang source ng guilt ay hindi niya pagtingin sa likod, kaya na-miss niya ang suspect ng tito niya. Kung tumingin ako sa likod noon, ano kaya ang mangyayari? Mapapatay din kaya ako? Bumalik si Detective Kim sa subdivision para tingnan ulit ang parking garage. Pagka-brighten ng footage ay nakita na bago pa man nag-park ang biktima ay na-strangle na siya. Ginaya niya ang movement ng biktima bago namatay, walang key sa parking area sa likod ng bar. Sigurado na dito sumakay sa kotse ang suspect. Bumalik siya sa pangalawang basement ng subdivision, dumating din si Ira sa panahong ito. Pareho ang hinuha niya kay Detective Kim, sumakay muna ang suspect sa likod ng bar. Nagtago sa backseat habang nagmamaneho ang biktima pauwi sa subdivision. Ang prosesong ito ay tumagal ng 35 minuto. Doon na lang nilabas ng suspect ang lubid at sinakal ang biktima. Bakit hindi direkta ginawa bago pa makarating sa subdivision? Sigurado may dahilan. Sa puzzle drawing ay may babaeng bumubulong, baka may sinabi ang suspect sa biktima. O may sinabi ang biktima sa suspect na importante.
o ang lugar ng pagpatay ang mas mahalaga. Napansin ni Detective Kim na may dala-dalang gift box si Ira. Sinabi niya na hindi niya nabati ng maayos ang ina ni Detective noong nakaraan kaya bibisita siya. Maraming tanong ang tinanong ni Ira kay ina ni Detective Kim. Na-realize ni Detective Kim na ginagawa niya siyang criminal profiling. Inamin naman ni Ira na gusto niyang imbestigahan ang totoo sa dalawang murder case, kailangan niya ng partner. Pagkatapos ng 10 taon bumalik sa kanya ang puzzle. Naalala din ni Ira ang nangyari 10 taong nakaraan na nasa likod niya ang suspect. Bakit siya ang unang nakakita sa case? Bakit sa kanya pinapadala ng suspect ang puzzle? Isa lang ang sagot, kilala siya ng suspect. Kaya kailangan niya i-profile si Detective Kim para makontento na trusted siya. At inirecommend din niya kay Detective Kim na i-profile siya hanggang makontento na trusted din siya. Ginawa ng pulis ang pangalawang forensic examination sa kotse ng biktima. Nahanap ang partial fingerprint sa headrest ng driver's seat. Inilabas ni Ira ang criminal profile ng suspect. Ang dalawang case na ito ay nangyari sa private spaces at parehong mag-isa ang dalawang victims. Preselected ng suspect ang mga victims. Para mahanap ang lugar na walang kikis para sa crime, matagal niyang sintalking at in-observe ang mga victims. Pinakakaunting atake sa pinakamaikling oras para tapusin ang murder. Ibig sabihin hindi thrill ang hinahanap ng suspect, kundi may malalim na galit. Napakaplano ng crime scene, may almost perfect self-control din ang suspect. Sa mga nakita natin, high-use criminal siya. May bagong patient sa psychology clinic, yung babaeng patrol officer. Nakita niya sa consultation form na nakasulat ang ganito, meron ba kayong paulit-ulit na involuntary impulses? Mga thoughts o images, hindi niya napigilang maalala ang scene noong araw na namatay ang biktima. Pag-usapan natin ulit next time. Ini-investigate ng pulis ang relationships ni biktima. Nalaman na matagal na siyang hindi nakakausap ang mga kamag-anak at hindi nila makontak ang tatay niya. Pumunta si Detective Kim at tira sa hometown ng biktima para magtanong. Nalaman na nasa nursing home na ang tatay niya. Sinabi ng caregiver sa nursing home na may demensya ang tatay ng biktima. Hindi niya nakikilala ang kahit sino at hindi nakikipag-usap. Araw-araw lang siyang nakatulala na nakasuot ng down jacket na binili sa kanya ng biktima. Narinig ni Ira na lumayas ang biktima noong middle school, kaya nagpalit siya ng damit, nag-middle school uniform. Hindi niya inasahan na magre-react ang matanda. Inakala niya na anak niya si Ira. Milagro na nagsalita siya. Nalaman ni Ira sa matanda na may boyfriend dati ang biktima. Pagdala niya sa bahay ay hindi nagustuhan ng matanda. Araw-araw nakikita ang mukha niya ay nainis. Nalaman naman ni Detective Kim sa caregiver na ang kamag-anak ng matanda ang nagdala sa kanya sa nursing home. Sinabi ng kamag-anak kay Detective Kim na bumalik ang biktima makalipas ng 7 taon para bisitahin ang matanda. Kasama niya ang boyfriend na pakakasalan niya raw ay nagbubusnes sa labas. Pero hindi siya nagustuhan ng matanda. Sinabi niya na simula nang makasama ng biktima, naging ibang tao na siya. Walang pagkukuda na pinaalis niya, simula noon hindi na bumalik ang biktima. Iyon lang ang naging pagkikita ng matanda at ng boyfriend ng biktima. Pero bakit sinabi niya kay Ira na araw-araw niyang nakikita ang mukha niya at nainis? Nakita ng matanda ang picture. Nakuha nila sa bahay ng matanda ang picture ng boyfriend. Agad na pinadala ni Detective Kim ang picture sa bar manager. Sinabi ng manager na 1 buwan matapos bumukas ang bar, pumunta na ang lalaking ito para mag-congratulate sa biktima at nag-order pa ng pinakamahaling whiskey. At 1 buwan bago namatay ang biktima, bumalik siya. 180 degrees na naging iba ang attitude. Sinabi niya na ang bar na ito ay binuksan niya para sa biktima gamit ang pera niya. Sinabi rin niya na ang apartment na tinitirahan ng biktima ay sa kanya din. May business card ng lalaki ang manager. Ang pangalan niya ay Jayang, may-ari ng isang restaurant. Tumawag din ang team leader sa ganitong oras. Lumabas na ang forensic result ng partial fingerprint. Naghiwalay ang pulis. Isa ay pumunta sa restaurant ni Jayang para mag-search. Sinabi ng employees na hindi siya pumasok ngayon. Ang isa naman ay pumunta sa bahay ni Jayang para magtanong. Sinabi ng asawa niya na simula kagabi hindi pa siya umuwi. At sa 40 kilometers away na reservoir may pulang maleta. Buksan mo. Sa gabing ito may isang tao sa hotel na tahimik na hinihiwa ang human body parts. Pagkatapos may nagdrag ng pulang maleta palabas itinatapon sa malapit na ilog. Tignan ng mabuti ang suot ng taong ito exactly pareho kay Jayang. Nakatrack ng pulis ang kotse ni Jayang base sa gate. Nakapark sa service area. Kinuha ang CCTV footage. Alas 3:17 ng madaling araw pagka-park ni Jayang ng kotse ay naglakad siya patungo sa likod. Hindi na siya lumitaw pagkatapos. Sa direksyon patungo sa bundok may mataas na pader na hirapang umakyat si Detective Kim. Kinuha ni Jayang lahat ng pwedeng matrack, siguro matagal ng planong tumakas. Napansin ni Detective Kim ang ilang bundle ng rope sa trunk.
Tumawag ang colleague na umalis si Jayang sa restaurant kagabi ng alas 9. Pagdating sa bahay ay bumalik agad sa highway. Alas 11 bumaba ng highway patungo sa reservoir hanggang alas 2:29 ng madaling araw. Bumalik siya sa highway mula sa reservoir at nagtungo sa service area. Mga 3 oras na natili si Jayang sa reservoir area sa ganitong sitwasyon, fisherman o chaiting man yan. Agad na pumunta si Detective Kim at team sa reservoir para mag-investigate. Na-discover na nag-book si Jayang ng hotel room. Ang hotel na yun ay malapit sa reservoir. Sinabi ng hotel staff na nag-check out na si Jayang kagabi, hindi pa nililinis ang room niya. Pagpasok ni Detective Kim, naamoy niya agad ang malakas na amoy ng dugo, lalo na sa area ng bathroom. At sa ilalim ng sink may mga blood stains. Gumamit ang forensics team ng luminol, nakakuha ng maraming blood traces sa scene. May isang bagong victim sa case, at si Jayang na suspect sa pagpatay kay sa pangalawang biktima. Ngayon may dagdag pa siyang murder case. Sinabi ng colleague na may nag-report na alas 2 ng madaling araw, ay lalaking nakapulang pants na nag-drag ng pulang maleta palabas. Hindi ba nakapulang pants din si Jayang nung nawala siya? Habang nag-i-investigate si Detective Kim sa reservoir, nakita niya ang drag marks sa shore. Agad niyang tinawag ang mga officers para mag-dredge sa reservoir. Tama nga ang hula, nahanap ang pulang maleta. Sa loob ay may mga human body parts, wala lang ang ulo at kamay, mahirap pa-identify ang victim. Hindi naging exception si Ira, pumunta din sa crime scene. Ginawa niya dati ang psychological profile ni Jayang at may addiction tendencies na tao. Iba sa personality ng suspect sa naunang 2 murder cases. Pagkatapos pumunta ulit si Ira sa crime scene hotel. Base sa personality ni Jayang, kung emotional siyang pumunta sa hotel, sigurado makikipag-away siya sa naghihintay sa kanya, pero walang signs ng fight sa scene. Paano niya kayang agad na subduwi ang kalaban? Gumamit kaya ng stun gun? Pero sa impulsive personality niya, hindi siya maghahanda ng ganyang mga bagay. Kaya sinabi ni Ira ang hula niya kay Detective Kim. Hindi si Jayang ang pumatay sa unang 2 victims. Saan nga ba si Jayang? Ang sagot ay sa pulang maleta na kinuha lang ng pulis. Yung bangkay na walang ulo, si Jayang yun. Tama nga, ang comparison result ni Jayang at ng bangkay, nag-confirm sa sinabi ni Ira. Pero ang TTE sa service area ay nakakuha ng taong pareho ang damit kay Jayang. Ano ba ito? Tinanong ni Ira ang kasambahay kung may kakaibang nangyari kay Tito. Sinabi ng ate na simula nang mamatay sa car accident ang mga magulang ni Ira parang naging ibang tao si Tito. Hindi nagtagal ay nag-resign sa trabahong pulis. Naalala na sinabi din ng tatay ni pangalawang biktima ang ganun. Noong nakasama ni pangalawang biktima si Jayang parang naging ibang tao siya. Baka connection din ito ng 2 cases. Yung tao sa service area Kiki, pareho ang damit kay Jayang nung umalis siya ng bahay. Ini-investigate ng pulis ang call records ni Jayang. Nang umuwi siya ay may tumanggap ng missed call, hindi alam kung ano ang sinabi ng mysterious caller. Pagdating sa bahay ay nagmamadaling bumalik sa highway, pumunta sa hotel malapit sa reservoir. At ang hotel room ay ni-reserve din ng mysterious person sa pangalan ni Jayang. Madaling araw ang mysterious person na ito, nakadamit ni Jayang. Sinadyang nakuha ng service area kikis para mag-pretend na si Jayang ang tumakas para malito ang pulis. Nag-special visit si Ira sa asawa ni Jayang, direktang tinanong kung kilala niya ang pangalawang biktima. Alam pala ng asawa ang affair ni Jayang pero pinapabayaan lang. Narinig din niya kay Jayang na binigyan niya ang pangalawang biktima ng mamahalin na bahay. Yun ang tinutuluyan sa subdivision. Sinabi ng asawa na gusto niya mag-isa sa lahat ng gagawin. Kahit kasal na sila ni Jayang ay hiwalay pa rin ang tulog. Kasi ang briefing ng iba nakakagambala sa tulog niya. Tinanong ni Ira kung nawalan ba siya ng mahalaga kasi nung ini-investigate siya ng pulis ay hindi siya kinabahan para bang sanay sa sitwasyong may namatay. Ikwento ng asawa kay Ira ang nakaraan niya. Noong teenager siya ay namatay ang mga magulang. Siya, ang ate niya, at lola nagsisiksikan sa maliit na kwarto na ilang square meters lang. Isang taon ay may biglang sunog na wala niya ang 2 kamag-anak niya sa araw na yun. Nakakalungkot, dapat kinabukasan ay lilipat na kami, may 2 kwarto ang bagong bahay, kahit wala akong sariling kwarto. Nakakuha ang pulis ng footage, si Jayang na nag-receive ng tawag sa harap ng bahay nila noong gabi ng incident. Muling tinawag ni Detective Kim ang asawa ni Jayang sa station para sa tanungin. Sinabi niya na malalim ang tulog niya noon, naka-off din ang phone, hindi niya alam na umuwi at umalis ulit ang asawa. Tinanong pa ni Detective Kim kung may karelasyon ba siya. Matapang niyang inamin na malapit siya sa isa sa mga affair niya. Tinanong niya ako dati, kung wala na si Jayang, pwede ba siyang pumalit sa posisyon ng asawa ko? Pumunta si Detective Kim para kausapin ang lover. Sinabi niya na hindi naman siya serious sa relationship. Napansin ni Detective Kim na may sugat sa kamay ng lover. Tinanong ako dati ng asawa ni Jayang, kung wala na si Jayang, pwede ba akong pumalit sa posisyon ng asawa niya? Familiar ang location ng sugat ng lalaki.
Noong nag-climb si Detective Kim sa back mountain wall, nagkaroon din siya ng ganyang sugat sa same location. Accomplices ang dalawa. Ini-investigate ng pulis ang financial status ni Jayang. Minus ang mga utang, may ilang 100 million won pa siyang assets. Ang restaurant niya ay kumikita ng 30 million won monthly. Kung wala siya, sobrang beneficial sa wife at lover niya. Sinabi ni Hira, tingnan ang escape strategy ng dalawa ngayon, ituturo nila sa isa't isa ang lahat ng suspicions. Kaya kailangan lang hanapin ang mas vulnerable para masira ang defense. Base sa usapan ni Hira at ng asawa ni Jayang, magaling siyang magdisgis at malakas ang psychological fortitude niya. Kaya clear na ang target ng pulis. Tinawag ni Detective Kim ang lover sa police station. Ini-research niya ang sunog ilang dekada na ang nakakalipas. Hinuha niya na si A.S. Jayang ang suspect noon habang estudyante pa. May isang student na nakatira sa tabi na nag-suspect din. Isang araw ay biglang nawala ng walang bakas, ni-confirm ni Detective Kim mula sa records. Ang pulang maleta na nakuha sa tubig binili ng asawa ni Jayang 3 buwan nakaraan. Sinabi niya sa lover, lahat ng naging relationship ng babae, wala ng buhay. Hindi ba siya natatakot na magiging susunod siya? Tuluyang bumagsak ang psychological defense ng lover. Sinabi niya kung saan ang ulo at kamay ni Jayang nakabaon sa gubat. Ang buong story ng case ay mag-turn off ng phone si Kibres Jayang. Nag-book ng hotel room sa ilalim ni Jayang. Pinatawag ng lover si Jayang at sinabi na kasama niya si wife. Base sa personality ni Jayang, siguradong impulsive siyang pupunta para mag-cause ng trouble. Binuksan ng lover ang pinto, nakatago si A sa likod ng pinto at ginamit ang stone gun kay Jayang. Habang hinihiwa niya ang body parts, nandoon ang lover sa tabi niya. Pagkatapos pinasuot sa lover ang damit ni Jayang, sinadyang lumitaw sa service area kit. Ang motive niya sa pagpatay, bukod sa pera, ay yung sinabi niyang hindi siya makakatulog kapag may humihinga sa tabi niya kasi simula pagkabata nahirapan siyang magkaroon ng sariling kwarto at iyan din ang dahilan niya sa pagsunog sa mga kamag-anak. Akala namin tapos na ang case pero pagwinira. Nakita niya sa mailbox niya ang isa pa walang sender address at name na package. May third puzzle piece sa loob. At ang red line sa drawing, tumutugma sa body parts ni Jayang. Pero yung nakatagong perspective na nakatingin sa malayo kanino kaya ang mga mata. Si Jayang naman ay pinatay ng ihis niya. Hindi naman tugma sa characteristics ng suspect sa first 2 cases, pero bakit nakatanggap si Hira ng puzzle ni Jayang? Tinanong ni Hira ang police team leader, hindi naman nag-public ng case details ang police. Paano nalaman ng suspect ng detalyado kung saan na-caught si Jayang? Napansin ng team leader na ang drawing sa puzzle ay luma pero ang red lines ay parang bagong guhit. Yun ang target ng serial suspect. Pero bakit hindi direkta pinatay ng suspect si Jayang? Mas interesting ba para sa kanya na manood lang sa pagkamatay ni Jayang? Binisita ni Hira si A.S. Jayang sa prison. Sinabi ni Mrs. na ang red line sa drawing yun ang lugar kung saan niya tinaga. At noong gabi na nag-dispose sila ng body sa reservoir, kasama ang lover, pakiramdam niya may nakamasid. Tinanong niya si Hira kung paano nahanap ng pulis ang suitcase. Kasi may obvious na wheel drag mark sa shore. Pero binuhat naming dalawa ang maleta. Ipinakita ni Hira kay Detective Kim ang third puzzle piece. Base sa puzzle pieces na hawak nila, mukhang kailangan ng 6 pieces para makumpleto ang picture. Kung bawat piece ay kumakatawan sa isang victim, may susunod pa na murder cases. Pagkatapos ng ilang panahong magkasama, unti-unti nang nagtitiwala si Detective Kim kay Hira. Nagdesisyon silang mag-set up ng headquarters sa bahay niya para mag-collect ng clues sa 3 serial cases. Para convenient sa susunod na case narrative, tatawagin natin si Jayang na pangatlong biktima. Hindi pwedeng coincidence lang na nalagay ang 3 victims sa same puzzle set. Baka naging mga criminal sila sa isang case dati, at may ibang criminals pa sa case na yun. Kaya pinatay ang 3 ito para patahimikin. Ang una, tito ni Hira, mukhang walang connection sa pangalawa na bar owner. Pero ang pagkamatay ng pangalawang biktima bar owner ay naging dahilan para malaman si Jayang. Posible ba na Jayang ay magiging dahilan para sa susunod na victim? Tiningnan ni Hira ang call records ni Jayang. Ang huling tawag ay 1 minuto at 40 segundo ang haba. Pumunta si Hira para bisitahin ang conglomerate owner. Nang marinig ang pangalan ni Jayang, nagbago ang ekspresyon. Pero nagsinungaling pa rin na hindi niya maalala. Bakit si Jayang tatawagan ng 3 beses ang hindi niya kilala? Tuloy na tinanong ni Hira ang conglomerate owner kung may naalala ba siya kay una at pangalawang biktima. Lahat ay pinag-deny ng conglomerate owner. Sinabi niya na hinahabol niya ang high suspect, walang exception. Lahat ng target ng suspect ay namamatay. Ang profile niya sa suspect ay calm at meticulous. Hindi nag-iiwan ng traces kapag nag-commit ng crime, hinuha niya na sa susunod na crime. Gagamitin ng suspect ang sharp needle-like object sa back neck ng victim, 1 fatal stab. Sa tingin ko baliw ka lang, alis ka na, bago pa kita sampalin. Binisita rin ni Detective Kim si Imres Jayang sa prison.
Nahuli sa kasinungalingan ang conglomerate owner. Sinabi ni Ares Jayang na 3 taon nakaraan noong kinasal sila, gusto ni Jayang na i-invite ang owner para mag-officiate sa wedding. Pero tumanggi ang owner, sobrang arrogante ng ekspresyon ng owner noon. Para bang gustong sabihin na hindi sila deserving. Pero nakakagulat na laging nagyayabang si Jayang sa asawa na nakasama niya ang owner sa glorious days pero hindi niya sinabi kung ano. Si Ira naman ay naturally curious person, narinig niya na nakatira magkasama ang psychologist at colleague niyang si Glasses. Tinanong niya ang psychologist, hindi ba hassle makasama ang lalaki? Sinabi ng psychologist na hindi niya naging tingin kay Glasses bilang lalaki. Bukod pa rito, sa same building lang sila nakatira, walang effect. Si Glasses naman ay nag-appreciate ng painting niya. Itinuro ni Ira na sobrang obvious ang plagiarism sa painting, hindi pa naintindihan ni Glasses ang punto niya. Biglang nag-change ng topic, tinanong kung gusto ba ni Glasses ang psychologist. Sinabi ni Detective Kim kay Ira ang mga nakolektang clues. Ang pinaka-suspicious ay yung sinabi ni Jayang, na nakasama niya ang conglomerate owner sa glorious times. Kung glorious, malaking interest ang involved. Pero tiningnan ni Detective Kim ang schools ng dalawa, geography, blood relations, walang intersection. Habang puzzled pa sina Ira at Detective Kim, may tumawag sa police station, namatay ang conglomerate owner. Sinabi ng company driver na dapat alas 9 ay bababa ang owner pero nung oras ay hindi pa siya lumalabas. Makalipas ang 1 oras, umakyat ang driver at nakita ang corpse ng owner, kaya tinawagan ang pulis. Tinanong ng pulis kung may abnormal na behavior recently ang owner. Naalala ng driver na may lumabas na reports recently tungkol sa relationship ng owner at CEO mayor at death incidents sa resort niya. Pati na rin ang falling stock prices. Lahat nakaka-stress sa owner. Ang cause of death ng owner ay exactly same sa prediction ni Ira. Needle-like object na naisaksak sa leak. Pero sa construction company na ganitong strict ang security, saan kaya nakapasok? Na-discover ni Detective Kim na na-delete ang lahat ng TV sa buong floor. Kaya ang owner ba ay ika-4 na biktima sa serial cases? Siya ang ika-4 na biktima at perpetrator din. Kinabukasan ng pagkamatay ng owner, nakatanggap na naman si Ira ng exactly same package. Walang duda, lumabas ang pang-4 na puzzle piece at ang owner ay ang pang-4 na biktima. Nagdala ang medical examiner ng autopsy report ng owner. Sa back neck ay nag-inject ng excessive insulin, naging cause ng hypoglycemic shock death. Pinagsama ni Ira ang 4 na piraso. Ang unang piraso ay baril ay kumakatawan sa unang biktima. Yun ang former police chief na tito ni Ira. Ang pangalawang piraso, babae na nag-whisper, kumakatawan kay pangalawang biktima na bar owner. Ang pangatlong piraso na taong hiwa-hiwalay ng red lines, may armband sa braso, kumakatawan kay Jayang. Ang pang-4 na piraso ay clone sa amusement park, kumakatawan sa may-ari ng konstruksyon. Ang ibang elements na makikita sa pang-4 na piraso ay manika, cotton candy, sumasayaw na bata, sand castle at Ferris wheel. Pag pinagsama-sama ay parang nag-hint sa amusement park. Nag-search si Ira ng related images online. Ang Ferris wheel ng isang amusement park, napaka-similar sa drawing sa puzzle. Sinabi ng manager ng amusement park kay Ira, 30 taong nang operating. Minsan may mga taong nawawala pero hindi pa nangyaring may namatay o major accident. At sa katapusan ay magsasara na ang amusement park. Nakakalungkot kasi maraming tao dito may magagandang alaala. Si Detective Kim naman kasama ang team leader ay pumunta sa resort ng pang-4 na biktima kung saan may death incident. Sinabi ng person in charge na ang dahilan ng incident ay dahil sa mababang temperature. Hindi mabilis na natutuyo ang concrete. Para makaabot sa deadline, nasunog ang brown coal kasi cheap ang brown coal. Sa totoo lang para rin sa pag-save ng pera. Tinanong ni Detective Kim kung may weird na tao sa paligid ng owner. Sinabi ng person in charge na si Jayang yun. Madalas magkasama sina Jayang at may-ari sa golf betting. At tuwing lasing si Jayang ay nagrereklamo na kulang ang bet kaya dapat bigyan siya ng may-ari ng resort. Problema, walang kinalaman si Jayang sa resort business ni Piso. Sa personality ng may-ari dapat ay magagalit talaga siya. Pero tuwing maririnig niya ang reklamo ni Jayang, pinipili niyang magtiis, walang sinasabi. Umuwi si Detective Kim. Naka-organize na ni Ira ang mga clues, shooting range, carousel, cotton candy stall. Ang mga scene sa puzzle ay same sa amusement park. Ang amusement park na ito ay nag-open noong taong 1990 at ngayong taon ay magsasara na. May dahilan kung bakit ginawa ng suspect ang puzzle background pero walang nangyaring case o accident sa amusement park. Hindi rin nakita ang connection ng 4 na biktima. Bakit naman kailangan piliin ng suspect ito? Bumalik si Detective Kim at colleague sa construction company. Ipinakita ang ilang crime scene photo sa receptionist para kumpirmahin kung may mga bagay na hindi sa biktima. Sinabi ng colleague na may nawawalang panyo sa mga larawan. Sinabi naman ng receptionist na hindi sanay gumamit ng panyo ang biktima.
Agad na hinila ng colleague si Detective Kim sa crime scene. Sinabi niya na siya ang unang dumating sa scene. Sigurado siyang nakita niya ang panyo sa tabi ng slippers. Tiningnan ni Detective Kim ang evidence list ng case. Walang panyo na sinasabi ng colleague. Ang kakaiba, sa crime scene footage, wala ring trace ng panyo, baka may kumuha. Gusto ni Detective Kim makipag-consult kay Ira, pero hindi sumasagot sa phone. Pagka-park ng kotse ay nag-text si Ira. Pinapunta siya sa subdivision kung saan namatay ang pangalawang biktima. Sinabi ni Ira na na-figure out niya ang common denominator ng mga biktima. Ang apartment na ito, sinabi ni Jayang, ay binigay niya sa pangalawang biktima. Kaya tiningnan ni Ira ang registration records ng apartment. Confirmed na ang huling may-ari ay ang pangalawang biktima. Ang dating may-ari ay si Jayang at ang original owner ay ang pang-apat na biktima. Sa lugar na ito, ano kaya ang nangyari dati? Connected ba sa apartment na ito ang dahilan ng pagpapatay ng suspect? Ano kaya ang meaning ng weird drawing sa puzzle? Bakit hinayaan ng suspect na si Iris Jayang ang pumatay kay Jayang? Ilang biktima pa kaya ang lalabas pagkatapos ng pang-apat? Ang kumuha ng panyo ba ay ang suspect? Paano siya nakabalik sa crime scene? Taga-police station ba siya? Maraming misteryo pa ang hindi na-solve. Mga anak, hindi ako sadyang nag-cliffhanger kasi ang blood-free puzzle ay 6 na episodes pa lang ang na-update. Gusto ko ring mag-explain pero kulang pa ang material. Pero kapag may bagong episodes next week,